Ania na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Yes, but you are not an investigator. Why are you asking me to answer yes or no? Kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, miatubang sa Quad Committee sa Kongreso. Gidepensahan ang war on drugs sa iyang kanhi administrasyon. Tulo ka persons of interest sa pagdagit sa usa ka American national sa Zamboanga del Norte, patay sa engkwentro sa Zamboanga, Sibugay. Bag-ong napusa nga Philippine Eagle, natala sa National Bird Breeding Sanctuary sa Barangay Eden sa Davao City. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Usa ka babae sa Davao City ang mireklamong na biktima sa pagpanglabni sa iyang bag nga dunay kwarta. Apan nasakpan sa kapulisan nga sospek di ay siya sa pagpangawat og kwarta sa iyang gitrabahuan. Karelasyon ini og igsuon sa iyang karelasyon kakonsabo matud pa sa sospek. Ang ilang modus nga gitawag nga snatch me. Atong sayron sa report ni Argil Relator. Sa CCTV footage sa sulod sa usa ka opisina sa Barangay Matina Aplaya, Davao City, makita ang babaeng empleyado nga si alias Ana nga giandam ang binandal nga kwarta. Taod-taod pa, gisulod na niya kini sa iyang bag og milakaw kay iya matud pa kining e-deposit sa remittance center. Pagkagabi, midangop matud pa sa Talomo Police Station si alias Ana aron i-report nga gitulis matud pa siya. Butang nga gilayong giimbestigahan sa kapulisan. Na-snatch daw ang bag niya and hindi niya alam kung sinong nag-snatch, either on foot or naka-motorcycle. Hindi niya alam, which is very unlikely. Doon pa lang sir, nakita na natin na suspicious na ang kanyang mga statements. Sa kuha sa CCTV footage sa kapulisan sa lugar, kung asa gitudlo ni alias Ana, kung asa nahitabo ang giingong pagpanglabni kaniya. Nakita ang pagtabok niya sa kalsada o paglabni sa bag sa riding in tandem. Apan ang statement niya contradicting sa statement ng mga witnesses sa area, which we found out na sabi ng mga security guards and tricycle drivers, wala naman daw nangyari na ganong senaryo. Wala na matud pa nagkadimao ang tubag ni alias Ana sa pagpangutana sa kapulisan. Dinhi na matud pa mitugan si alias Ana nga scripted lang di ay ang tanan. Kakonsyabo daw niya ang iyang karelasyon nga si alias Mona, kinsa nalakip sa gidakop ato sa interrogation sa kapulisan. Si alias Mona kanhi empleyado sab sa maong kumpanya. Lakip sab sa mga sospek ang igsuon ni alias Mona, kinsa maoy ang riding in tandem nga nang labni matud pa sa bag. Parayon siyang ginapangita. Na-recover sa kapulisan ang kwarta sulod sa bag. Apan, kulang na. Sadly sir, ang available lang that time is 445,000 out of 515. So, something around 69,000 plus yung missing pa. Sumala sa kapulisan, saysay ni alias Ana ug Mona nga ang planong pag-abroad matud pa sa magpartner mao'y nagtukmod kanila nga himuon ang krimen. Dunay pahimangno ang kapulisan sa business establishments. Siguro sa hiring of empleyado, they should conduct a thorough na background investigation, no? Para masigurado kung itong kanilang mga i-hire is malinis and walang former na mga infractions and violations sa law enforcement. Wala na miatubang sa kamera ang labaw sa opisina. Apan desidido silang mupasaka og kasong qualified theft sa tulo ka mga suspect pinaagi sa regular filing. Dito silang gumaling mag-file kay para dili sularan ba. Nagtuong na sila yung lang ka-isting nga mga butang. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Human gibakwi sa House Quad Committee ang pagpostpone sa hearing labot sa gingong extrajudicial killings atong sa war on drugs sa Duterte administration. Nahinayon na kini karong adlaw diin mitambong si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Sa unang interpolation, nagkainitay na dihang gipamugos ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas nga tubagon lang ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte og yes or no
ang iyang pangutana. Kumbaga, tatak Duterte. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style, Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. Chair, yes or no? tinatanong ko Gibarugan sa kanhi Pangulo nga isip mayor o presidente, iyahang full legal responsibility ang trabaho sa kapulisan ni adtong panahon sa iyang administrasyon. Correct. Very correct. I had to issue or make a policy statement about drugs. At all that happened, yung nangyari pursuant to my order to stop the drug problem in this country, akin yun. Akin na akin yun. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility. Gipangutana sab si kanhi Pangulong Duterte kung makik-alayon ba siya kung ugaling mahatagan og higayon nga mag-imbestiga ang International Criminal Court kung ICC sa giingong extrajudicial killings sa war on drugs sa iyang administrasyon. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal man, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Dunay pagpaklaro ang kanhi Pangulo labot sa reward system nga gibutyag ni kanhi PCSO Chief retired Police Colonel Royina Garma sa mga operasyon kontra illegal nga droga. Yung may police operation, alam ng police lahat yan, pinupunduhan ko yan. O ito, for a particular project. Pagka na-accomplish nila yan, sir, may sobra, magsabi ang police officer o lead official, sir, may sobra, hindi na ubos yun. Hindi na yan. For the boys. Gilatag ni Representative Dan Fernandez ang datos base sa migulang report nga gibutyag ni PNP Chief General Romel Marbil labot sa ihap sa mga pulis nga apektado labi na kadtong na-dismiss, na-detain o nakasuhan tungod sa war on drugs. Saad sa kanhi Pangulo. Then I will now make this promise. I will start a fund sa protection ng mga pulis. I'm putting up 1 million. Paghahanap ako, meron akong 1 million. Hindi ako kung meron million lang, magbubula ako, sabihin ko wala. Mr. Chairman. I'll start. Yeah. But I'll raise a fund para tulungan yung mga pulis. Mr. President. And I will personally appear in court. Ako mismo ang mag-defense counsel nila. Dugang sa kanhi Pangulo, kung may mga na-dismiss man nga pulis, do na gayud matudpay kalapasan sa balaod nga gibuhat ang mga pulis. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Tulo ka gingong persons of interest sa pagdagit sa usa ka American national sa Cebuco, Zamboanga del Norte ang napatay atong sa engkwentro sa Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara, patay ang tulo ka lalaki nga gikonsiderang persons of interest sa pagdagit sa American national nga si Elliot Eastman sa Cebuco, Zamboanga del Norte, human natsyempuhan ato sa operasyon tali PNP ug AFP sa Kabasalan, Zamboanga, Sibugay kagahapon.
Sa mikatag nga video sa social media, madungog kining buto-buto sa armas atol sa pinusilay matud pa nga nahitabo sa kabasalan sa Zamboanga Sibugay kagahapon sa buntag. Gikumpirma sa Police Regional Office 9 nga ang maong pinusilay nahitabo atol sa gipahigayong joint law operation tali PNP ug AFP nga nahitabo sa barangay Kanakan sa maong lungsod. Gani tulo ka mga lalaking sospek ang napatay atol sa engkwentro. Usa na dinhi ang gikonsiderang 7th most wanted sa regional level gumikan sa patong-patong nga kasong murder nga nailang si Morsit Ahod. Lakip sab sa napatay ang magsuon nga sila Abdul Sahibad ug Fahad Sahibad. Si Abdul natala nga dunay patong-patong nga kaso nga grave offenses, kidnapping for ransom, extortion, theft, lakip kabasalan massacres sa tuig 2015 ug 2016. Matod sa PRO9, posibleng mga person of interest ang tulo sa pagdagit sa 26 anyos nga American national nga si Elliot Eastman sa Sibuko, Zamboanga del Norte niadtong October 17. Based on intelligence natin, talagang itong tatlo na namatay is ito rin yung mga tao na tumulong doon sa grupo na yung grupo ng abductors. Hinuon matod sa PRO9 nga sa inisyal nga report, walay mga residente lakip sa bahin sa kasundaluhan ug kapulisan ang naangol atol sa engkwentro. Aron malikay sab sa peligro sa bakbakan, temporaryong nagsuspende og klase ang tarang school level sa kabasalan lakip ang kasigbit nga lungsod sa Naga sugod November 12 hangtod karong adlaw alang sa ipahigayong clearing operation sa otoridad. Kahinumduman nga halos usa ka bulan na dihang gidagit si Eastman kinsa gipusil sa tiil o gisakay sa usa ka bangka sa unom ka mga armadong lalaki. Miabot na sab sa 8 ang sospek sa pagpangdagit nga lahi pa sa napatay nga persons of interest. Una nang mitahan ang duha sa mga sospek ug nadakpan ang laing usa. May pasalig ang kapulisan nga walay puas ang ilang ginahimong hot pursuit operation batok sa 5 pa ka mga sospek. Patuloy ho yung operations na ginagawa ho ng ating AFP and PNP dahil ayaw natin hayaan pang mangyari ulit or magkakaroon po ng grupo na gagawa ng mga abduction or any kidnapping incidents dito sa area natin. Sara, matod sa PRO9 nga ang mga patayng lawas sa mga napatay nga persons of interest posibleng i-turn over sa territorial police. Kini aron na ma-facilitate sa mga kabanay nga mubuot nga mo-claim niini o di ba kaha sa LGU. Sara. Okay, dagang salamat, Efren Mamak. Samtang atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Arestado ang usa ka pulis nga nakadestino sa Divisoria Police Station sa Cagayan de Oro City. Human giingong nanion og posel sa iyang police official. Rason sa insidente ang giingong panagbikil nila tungod sa gi-file nga mandatory leave sa suspetsado. Ano ang report? Priso o posibleng mataktak sa iyang pagkapulis si Police Staff Sergeant Teddy Durato, 38 anyos, og nakadestino sa Divisoria Police Station sa Cagayan de Oro City. Human nga iyang gitiunan og armas ang iyang kauban ng pulis. Matod sa Cagayan de Oro City Police Office kun Kokpo nga ang insidente nahitabo pasado alas 3 sa hapon adlawng Lunes. Gikan nagpahigayon og checkpoint sa ilang area of responsibility ang suspetsado. Sa checkpoint pa lang, sige na kuno kini og bagutbot batok sa biktimang si Police Executive Master Sergeant Marjorie Akain tungod sa daw kalangan sa pagproseso siyang mandatory on leave. Human ang checkpoint, gilayong miadto sa police station ang suspect o gikumpronta ang biktima dala panion sa dala niini nga M16 rifle. So siguro kay dili man gusto mabakyum ang opisina sa Police Station 1, ang iyang na-applyan nga pizza adlaw doon na nakauna siguro nga PNCO nag-apply ani, so need to adjust ang admin PNCO o bati siguro niya ang medyo na dilatar o nalugay ang iyang proseso sa pag-apply sa maong mandatory leave. Daling nagpatunga ang kauban ng pulis o gibulag ang biktima og sospek. Gikustodiya na karon sa Kokpo ang sospek o pasakahan og kasong grave threat, alarm and scandal og RA 7277 o Magna Carta for Disabled Persons Act tungod usa ka PWD ang opisyal nga pulis nga biktima.
Gilayong gidisarmahan sab ang suspitsado ug mag-atubang sab og kasong administratibo. So magatubang ang maong staff sergeant sa kining grave offense mo kuno siya, punishable by dismissal from police service, kining insubordination, conduct unbecoming of an officer. Matod sa Kokpo, nga dakong kalapasan ang gihimo sa suspect nga pulis. Nagpasalig kini nga walay pagdapig-dapig ang ilang himoong investigasyon. Panghinaot nila nga mahimong leksyon ang nahitabo ug dili sundon sa uban pang pulis. Mo ni ang atong pahimangno sa atong kabaro, no, kauban nato sa buhat, you have to control your temper and anger, no, kay para dili mo santop sa ingon dani o bulahin ang pagbasol. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Nanawagan ang Catholic Educational Association of the Philippines o CEAP sa gobyerno nga tabangan ang private schools sa mga problema nila sama sa pag-ubos sa enrollees ug pagbalhin sa uban nilang magtutudlo ngadto sa public schools. Ari report ni John D. Esteban. Usa sa mga private schools sa Davao City, ang Holy Cross of Davao College. Usa sa mga hagit ang pagmintinar o ang pag-improve sa ihap sa enrollees. Gumikan ang mga private schools nagsalig sa tuition aron magpadayon ng operasyon. Hinuon misaka ang ihap sa ilahang enrollees karong tuiga apan nagpabiling hagit kanila ang pagpatuman sa Republic Act 11984 o ang No Permit, No Exam Provision Act. Bawal, no? Unlike before, di ka talaga maka-exam kung walang permit. So what we are doing now, we accommodated all the students to take the final exam even without paying their tuition. But they need to pay their tuition before they can enroll. Ang third-year mass communication student kasi Alea, sa naasoy nga tulungaan, iskolar, nakatabang matud pa kini aron makatungha siya sa private school taliwala sa kapito sa kinabuhi. Ilabi pa nga kulang daw ang kita sa iyang inahan nga nagadesign sa mga event ug sa amahan nga jeepney driver alang sa pagsustento sa iyahang pagtungha. I work and also study. Despite all of like that, the economic pressure, nagya po ang pagpaningkamot po. The scholarship nga they provide, secure ko nga makahuman jud kog eskwela. Usasab sa ginakabalakan sa tulungaan ang pagbalhin sa mga magtutudlo sa public schools kay mas dako ang suhulan ug mas daghan ang benepisyo. Ang uban, mas gipiling magtudlo abroad. We need help from the government in terms of training of our faculty and subsidy maybe for our students, more scholarships. Because more scholarship will mean more students to enroll here. Pipila lamang kini sa mga problema sa private education nga gipaabot sa Catholic Educational Association of the Philippines o CEAP. Gikabalak-an nila nga madugangan ang manira nga mga private schools ugaling dili kini matubag. Sa karon anaa daw sa average pulo ka private school ang nagasirado kada tuig. Doon naman daw ginahimo ang gobyerno apan limitado ug kuwang. We have been lobbying for expansion of government assistance, not just to be limited to junior high school in terms of ASC and senior high school in terms of voucher, but also to cover grade 6 down the line until kinder. And not only that, teachers should also be subsidized more. The quality of education is rather enhanced, and at the same time, they recognize our vital and paramount contribution in the aspect of education. Government should see private education as really a partner in delivering quality education. So in that sense, I suppose government should support us. There is a shortage of 150,000 classrooms per EDCOM report. And we have the capacity to absorb these students without governments having to build
infrastructure. There have been legislation that maybe it's not necessary at this time, no, like the mandatory ROTC. Perhaps the resources for this can be channeled to improving quality of education. Sa Davao Region, sumala sa DepEd 11, walay problema ang private schools. Apan, tuod, kinahanglan masuportahan ang private education. Gumikan, dako daw ang tabang ni Inis sa pagtunol sa serbisyo sa edukasyon sa nasod. Sa rehiyon, anaa sa 300,000 students ang nagtungha sa private schools, samtang sobra 1 million sa public schools. If this 300,000 will be added to the 1 million plus, so dako kayo na siyang concern sa space, sa rooms, sa teachers, sa resources. Without them, you can just imagine how huge the problems we might be facing. Maunta ni ilahang ipatawag in aid of legislation, dili tong mga bisag unsa na lang no nga wala gihapoy resulta. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, John D. Esteban. 1 Mindanao. 13 ka oras nga power interruption masinati sa Mati City ug pipila ka lungsod sa Davao Oriental karong Domingo. Gianunsyo sa Davao Oriental Electric Cooperative nga 13 ka oras nga mawadan og kuryente ang Mati City ug unom ka lungsod sa probinsya karong Domingo, Nobyembre 17. Mao kini ang syudad sa Mati ug mga lungsod sa Lupon, Governor Generoso, San Isidro, Tarragona, Banay-Banay ug Manay. Magsugod kini alas 6 sa buntag hangtod alas 7 sa gabii. Kini gumikan sa ipaygayong Mindanao Expansion Project, inunman uban pang aktibidad nga may kalabutan sa pagpalambo sa supply sa kuryente sa probinsya sa Davao Oriental. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Paday ng panawagan sa Department of Agriculture Region 11 sa publiko nga mahimong responsable sa sakto nga pagkonsumo og bugas. Ilabi pa nga padayon ang pagmahal sa mga produkto karong panahona. Karong bulan sa Nobyembre, gisaulog ang National Rice Awareness Month. Busa gilusad sa Department of Agriculture Region 11 ang ilang kampanya nga Be Responsible. Sigun ni Macario Gonzaga, ang Regional Director sa DA11, nga tinguha sa kampanya mao ang sakto og dili mag-usik-usik og kanon o humay aron mahatagan og dakong bili ang mga mag-uuma nga naghago og pananom niini. Kabahin sab sa pag-obserba sa National Rice Awareness Month ang pagpalapad sa programa sa DA nga mao ang Rice Farmers Financial Assistance o discount vouchers for seeds and fertilizers aron masuportahan ang mga mag-uuma ug masiguro ang food security ug sustainability sa bugas humay. Pasok na sa Final Four ang Benil Blazers, Mapua Cardinals ug San Beda Red Lions sa NCAA Season 100 Basketball Games. Samtang gipildi sa Perpetual Altas ug Arellano Chiefs ang ilang mga kaatbang sa ilang final game, una ma-eliminate sa Round 2 sa NCAA Season 100. Magtigi alang sa playoff sa NCAA Season 100 ang Benil Blazers, Mapua Cardinals ug San Beda Red Lions nga pasok na sa Final Four. Kinihuman ang 13 wins sa Blazers ug Cardinals ug 10 sa Red Lions. Ginahulat na lang ang ulahing team nga mabutang sa 4th spot. Samtang gipildi sa Perpetual Altas ang JRU Heavy Bombers bisan sa 21 points nga lamang sa Bombers sa mga unang quarter. Apan miapas ang Altas hangtod sa makadaog sa score nga 86-82. Kini pinaagisab ni JP Boral nga mibanat og 22 points, 5 rebounds, 1 assist, 2 steals ug 1 block. Apan kini na ang ulahing dula sa duha ka team human ma-eliminate sa Final Four race. Ug kaganina gitapos sa Arellano Chiefs ang Final Four bid sa Letra Knights, human ila kini gipildi sa score nga 67-65. Kini bisan sa 12 points nga lamang sa Knights sa halftime. Una nang lakip ang Chiefs sa na-eliminate karong season. Para ang tutukan ng mga dula sa NCAA Season 100 nga makita sa GTV ug Heart of Asia. Arestado ang usa ka senior citizen ug kauban ang lalaki human nakuhaan og kapin 5.7 million pesos nga illegal nga droga sa Zamboanga City. Nasikop sa otoridad ang duha ka mga lalaking sospek ato sa drug bypass operation sa PIDEA ug PNP sa Martha Drive sa Santa Barbara, Zamboanga City pasado alas 7:30 sa gabi niadtong Domingo. Ang 63 anyos nga lalaking sospek residente sa Barangay Santa Barbara. Samtang ang 44 anyos nga lalaki nga kaubanan niini residente sa Paniran Zone 4 sa maong syudad.
Matud sa PDEA Region 9, anaa sa 850 ka gram sa gituang shabu nga mukantidad og kapin 5.7 million pesos ang nasakmit atol sa operasyon. Gikustudiya na sa ZCPO Police Station 11 ang mga suspitsado nga posibleng mag-atubang og kasong paglapas sa RA 9165 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala na sila mihatag og pahayag. Malipayong gianunsyo sa Philippine Eagle Foundation ang malampusong pagkapusa sa itlog sa agila sa National Bird Breeding Sanctuary nila sa Barangay Eden sa Davao City. Kini ang Philippine Eagle Chick number 30 nga napusa ang itlog ni atong November 11 adlong Lunes sa baguhay lang na-establish nga National Bird Breeding Sanctuary sa Barangay Eden sa Toril District, Davao City. Napusa ang itlog human ang 56 ka adlaw nga incubation period. Produkto ang maong piso sa artificial insemination sa ginikanan nga babaeng agila nga si Pinpin. Kinsa mo'y nag-incubate sa itlog sulod sa 7 ka adlaw. Ang lalaking agila nga si Sinag nga mao'y semen donor kinsa anaa sa Philippine Eagle Center. Nang itlog ang agila ni atong September 16. Dakong tabang matud pa ang ekipo nga gidonar sa usa ka zoo sa Czech Republic nga mo'y nakahatag og optimal incubation conditions. Gila kini nga major milestone sa Philippine Eagle Conservation ug kinisab ang labing unang malampusang pagpamusa sa maong pasilidad nga nag-operate ni adto lang Pebrero karong tuiga. Nagarepresenta sa matud pa ang Chick number 30 sa bagong hugna sa pagkonserba sa Philippine Eagle, ang species nga makita lang sa Pilipinas ug anaa sa kritikal nga hulga tungod sa pagkawala sa ilang Pinoy-anan ug pagpanghunting. Christmas feels na sa General Santos City dihang libuan ka mga parol ang makita nga gina-display nga baligya sa tindahan sa duha ka magparyente sa syudad. Atong silipon sa report ni Efren Mamak. Mabati na gayud nga nagkaduol na ang adlaw sa Kapaskuhan. Gani, kining kadalanan sa barangay Dadyangas East sa General Santos City napuno na gayud sa gina-display nga mga Christmas parol. Sa Casquejo Street, ana sa halos 2,000 ka mga parol ang ginatinda ni Richie Down Seno. Ang kinagamayan, ana sa 8 inches nga mukantidad og 50 pesos, samtang ang kinadak-an nga 30 inches mukantidad og 1,300 pesos. Sa mga buot mag-display og star sa ilang balay na atay klase nga star diri nga gama sa foil. Kung gusto sad mo mag-display og star sa gawa sa inyong balay o pang outdoor, kaning klase nga star nga made of plastic pwede ni siya. Dili ni siya basta-basta madaot sa init. O kung gusto sad mo nga star nga na ay suga, pwede sad ni kaning klase nga star nga na ay light bulb o electrical wire. Importante sa kasi para kuan po nato ba na natay spirit of Christmas o grasyahan ta sa Ginoo. Samtang sa Pikasdalan nga Lourdes Street, anasab sa halos 2,000 ka mga Christmas parol ang ginatinda sa igagaw mismo ni Richie nga si Dodong Uring. Gipasigarbo sab niini ang mga Christmas parol nga dunay disenyo nga gitawag nga bokya o double star. Sagad matud pa sa mga customer nga mamalit, mao ang mga estudyante, lakip sab mga manglabay nga mga motorista. Naggikan matud pa ang ilang mga panindang parol sa Davao. Ug aron dili kuno paspas madaot ang maong mga parol, dunay advice ang mga mamaligyaay. Ang akong advice yun nga dili madali madaot, isulod lang niyo og silupin paghuman para dili sibitaw sa dayon malaspag para makasave pa pud mo next year. Mulungtad hangtod December 15 ang ilang mga panindang parol. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Pipila ka personalidad ug officer sa GMA Network, lakip mga personalidad sa GMA Regional TV naghiusa sa pagpadayag ug pasalamat karong Kapaskuhan sa 2024 Christmas Station ID sa Kapuso Network. Atong silipon pinaagi niining report. Ganito ang Paskong Pinoy, puno ng pasasalamat. Kini ang mensahe sa 2024 Christmas Station ID sa GMA Network. Lakip sa nagpasalamat sa Kapuso Network sa pagsaulog sa Kapaskuhan ang GMA executives sa pagpanguna ni GMA Network Chairman of the Board, Attorney Felipe L. Gozon, President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, ug uban pa.
Nakisadya sabang pipila ka inilang Kapuso stars ug mga personalidad sa GMA Integrated News ug GMA Public Affairs. Lakip sab sa namasko ang mga personalidad sa GMA Regional TV sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Ginasimbolo sa kanta sa GMA ang mga panghitabo sa mga magbanay matag kapaskuhan sama sa reunion ug uban pa. Busa, basta Paskong Kapuso, Paskong Pilipino. Kini ang puno sa pagpasalamat sa GMA alang kaninyo mga kapuso. Merry Christmas mga kapuso! Sara Hilomen Velasco, One Mindanao. Mga kapuso, 42 days na lang una ang Pasko. Mao kato muling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulihing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.